Gaano katapat at buong puso ang iyong pagsunod sa Panginoong Hesus? Mapayapang araw ng Miyerkules Kapanalig, ika-4 ngayon ng Oktubre, kapestahan ni San Francisco ng Assisi na isang relihiyoso. Ngayon din ang araw ng pagtatapos ng pagdiriwang ng Season of Creation. Sa tulong panalangin ni San Francisco ng Assisi, magkaisa nawa tayo at ang buong sandaigdigan sa pagpapahalaga at pangangalaga ng sangnilikha ng ating common home. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Panawagang iwan ang lahat para sumunod sa Panginoon, ang hamon sa atin ng mabuting balita ngayon. Habang naglalakad si Jesus at ang kanyang mga alagad, may nagsabi kay Jesus, "Susunod ako sa iyo, saan ka man pumunta." May lungga ang mga pusang gubat at may mga pugad naman ang mga ibon. Ang anak ng tao na may wala man lang mahiligan ng kanyang ulo. At sinabi naman niya sa isa, "Sumunod ka sa akin." "Pauwiin mo ako para mailibing ko muna ang aking ama." "Hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang mga patay. Humayo ka naman at ipangaral ang kaharian ng Diyos." "Susunod ako sa iyo, Panginoon. Pero pauwiin mo muna ako para makapagpaalam sa aking mga kasambahay." Hindi bagay sa kaharian ng Diyos ang umahawak ng araro at pagkatapos ay lumilingon sa likuran. Ang mensahe ng ating mabuting balita ngayon ay ang pagtawag sa atin na maging matapat at buong puso sa ating pagsunod kay Jesus. Hindi tayo dapat magpabaya o magpaliban sa ating tungkulin bilang mga alagad niya. Hindi tayo dapat maghanap ng mga dahilan o mga palusot para hindi tumugon sa kanyang hamon. Hindi tayo dapat umasa sa mga material na bagay o mga personal na relasyon para maging masaya o maging kontento sa buhay. Ang tunay na kaligayahan at kapayapaan ay makakamit lamang natin kung tayo ay magiging tapat at buong puso sa ating pagsunod kay Jesus. Ang kapistahan ni San Francisco ng Assisi ay isang magandang pagkakataon para suriin ang ating sarili, kung gaano tayo karapat-dapat at buong puso sa ating pagsunod kay Jesus. Si San Francisco ay isang halimbawa ng isang taong sumunod kay Jesus nang walang pag-aalinlangan o pag-aatubili. Siya ay nag-alay ng kanyang buhay, kayamanan at karangalan para maging isang mahirap, mapagkumbaba at mapagmahal na alagad ni Jesus. Mga kapanalig, sa araw na ito, hilingin natin ang patnubay at tulong ni San Francisco upang tayo ay maging katulad niya sa pagsunod kay Jesus. Hilingin natin ang biyaya na maging matapat at buong puso sa ating pagsunod kay Jesus. Hilingin natin ang biyaya na maging mapagbigay at mapagmalasakit sa mga nangangailangan, lalo na sa mga mahihirap, inaapi at pinababayaan. Hilingin din natin ang biyaya na maging mapagmahal at mapag-alaga sa kalikasan at sa lahat ng nilikha ng Diyos. Hilingin din natin ang biyaya na maging mapagkumbaba at mapayapa sa lahat ng sitwasyon. At higit sa lahat, hilingin natin ang biyaya na maging masaya at kontento sa anumang ibigay o ipahintulot ng Diyos sa ating buhay. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama niyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang pagdarasal ng Santo Rosario'y ating ugaliin upang misteryo ng buhay ng Panginoong Hesukristo'y mapagnilaya natin.